Pwede na ho ba? Parang kaya tayo naka-live. Bigyan niyo ako ng senyas, ano? Baka naghihintayin tayo rito. Okay, magandang gabi po mga magulang at mga kapatid. Welcome po sa ating midweek service dito po sa Central United Methodist Church Manila. At welcome din po natin ang ating mga kapatid dito po sa loob ng santuario. At ganoon din po yung ating mga kapatid na kasama po natin sa ating live streaming ngayon sa pamamagitan po ng ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Saan man po kayong mga tahanan ngayon, sana po ay maabot kayo ng ating pagsamba ngayon at pagpalain po tayong lahat, mga magulang at mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating call to worship. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. The God of all peoples, of all nations, of all conditions of people everywhere. Praise the Lord, all that is within me. Praise God's holy name. Spirit of God, descend upon my heart. Win it from earth through all its pulses move. Stoop to my weakness, mighty as thou art, and make me love thee as I ought to love. I ask no dream, no prophet ecstasies, no sudden rending of the veil of clay, no angel visitant, no opening skies, but take the dimness of my soul away. Hast thou not bid me love thee, God and King? All thine own soul, heart and strength and mind. I see thy cross there, teach my heart to cling. Oh, let me seek thee, and oh, let me find. Teach me to feel that thou art always nigh. Teach me the struggles of the soul to bear, to check the rising doubt, the rebel sigh. Teach me the patience of an
unanswered prayer. Teach me to love thee as thine angels love. One holy passion filling all my frame, the kindling of the hand-descended dove, my heart an altar, and I love the flame. Let us pray in unison. Dear Heavenly Father, we thank you for bringing us together in your presence. We ask for your guidance and wisdom as we seek to understand your word. Fill us with your spirit that we may be refreshed, strengthened, and be able to glorify your name. Amen. Kakaupo na po tayo. Muli po mga kapatid, welcome po sa ating midweek service ngayon pong gabi. At nais po nating i-welcome ang ating pong mga kapatid na kasama po natin ngayon. I-welcome po natin sa ating kalagitnaan ang kapatid na Samantha Galimba. Sila po ay sa Ilocos, at saka si J. Lord Buenavista sa Ilagan, Ilagan Isabela ba ito? At siya po ay nag-aaral sa NU, sa National University. Pwede po bang tumayo po sila para po, ayan, Welcome po sa inyo mga kapatid at sana po habang nandito kayo ay gawin ninyong home church. Ito pong Central United Methodist Church. Meron pa po ba tayong first timer lang na ngayon lang natin nakasama o wala po, Anyway, sige po, batiin po natin ang ating mga birthday celebrators para po sa Oktubre 15 hanggang 18, October 15 hanggang 18. Happy birthday po. Ngayon ay October 15, si Evelyn Agravante. Ate Eva, Evangeline Angeles, Manong Jean Asuncion, happy birthday po, Manong Jean. Nathan Lester Canete, Joel Ferrer, Elma Liboon, Jetro Lee Ocean, Team Serapica, Frances Micaela Valdez, Ismael Beloria at si Bernardino Bilog. Sa October 16 po, si Delberto Bagat, si Hansel Bulahan, si John Marilu Enriquez, Catherine de Guzman, Patricia de Guzman, Philip Macaraeg, Benia Ramos, Louis Ramos, Magnus Sia, Josue Sugui, Lea Joy Tapia at si Raquel Tovera. Sa October 17 naman po, si Zia Carlisle Corpus, si Priscilla Joy Guzon, Ronald Houston, si Brother Ron Houston, Vilma Pascual at Roselyn Romualdo. Sa October 18 po, si Zaira Alcantara, Isabel Luis Asuncion, Aurelio Elevazo Jr., Fulgencio, Luz Gutierrez, Elmi Lacerna, J.M. Macaraeg, Lucas Daniel Miguel, si Aprin Muan, Dalan Raquel at si Alberto Taklas. Tama po, Taklas. Awitan po natin sila ng birthday song, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. At kahapon po, birthday din po ni Joy. Anak po ni Pastor Joey at saka po ni si Ate Sally. Belated happy birthday po. Meron po bang may birthday ngayon dito na wala po dito sa ating listahan? Wala po ba? Okay, so naway patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon. At happy wedding anniversary po para sa mga sumusunod. Ngayon po, happy wedding anniversary kay kapatid na Arnold at Odessa de Malanta,
kay Paulo Kimpo at Liana Ruth Dungo. Sa October 16, si Abram at Evita Bondok. October 17, Eleuterio at Caroline Labaw. Daryl at Maricel Osias. Sa October 18 po, Edgar at Rose Baklig. Jen at Ezra Mendillo at Wilfred at Estrelita Natividad. Happy wedding anniversary po sa inyo mga kapatid at nawa po'y patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at ganoon na rin po ang inyong buong sambahayan. Mga kapatid, kanina po ay isang blessed pagsambayan na naman po. At salamat po sa patuloy na mga kapatid na tinatangkilik po. Kanina po parang kulang-kulang 70 na naman. So ayan, padami ng padami po tayo at patuloy po nating pag-pray. Salamat kay Teacher Medi na siya pong nag-share ng message kanina. At sa atin pong midweek group na patuloy na kasama po natin na nagsaserve at of course yung blessing na every Wednesday na isineshare po sa atin ni Kuya Ed Nakpil. Salamat po mga kapatid at patuloy po nating laging suportahan at nananawagan po ako kung gusto nyo pong masaksihan itong pagsambayan. Yung mga miyembro po natin, dalawin nyo kami rito. Alas 5, nagsisimula po yung pagsambayan. Para naman ma-witness ninyo kung ano yung sinasabi naming pagsambayan. At sana po patuloy na pagpalain ng Panginoon yung mga kapatid natin na pinaglilingkuran po natin. At narito po ang ating mga gawain, mga kapatid. Ngayon po ay Leyte month. Nung nakaraang Sunday ay matagumpay po nating naidaos ang United Methodist Men Sunday. Salamat po doon sa ating mga naging tagapagsalita. At sabi nga po ng ating Obispo Bishop Rudy Juan, talagang very powerful worship services at yung lecture na ibinahagi niya sa mga kababaihan. At sa kabuuan, talagang ina-appreciate niya po yung ating mga pananambahan nung nakaraang linggo. Mga kapatid, sa Sabado ho, at ito po'y mahalagang gawain ng ating Southwest Metro Manila District, ang Nurture Conference. Kayo po na nandito, I assume na pupunta po tayong lahat. I encourage you to attend. Meron pong registration na 200 pesos. Pero may merienda lamang po, wala pong tanghalian ito. Magdala na lamang po tayo ng makakain. Pagsalusaluhan po natin, mga kapatid. Sa pangunguna po ito ng ating distrito at si Teacher Medi, alam ko siya ang chairperson ng Nurture Committee sa ating distrito. At magsisimula po ito ng alas 7. On time po tayo mag-start, 7 a.m. hanggang 3 p.m. At sa October 19, mga kapatid, ito po'y linggo, Children's Sunday. At ito naman po mga kabataan ang siyang magbabahagi ng mga mensahe. Ganon din po ang ating mga liturgists at meron pong tanging bilang ang atin pong mga anak. Children's Fellowship. Magkakaroon din po yan sa Garcia Hall, 10 a.m. hanggang 12 noon. Meron po silang fellowship. I think meron din po silang parang snack dito na pagsasaluhan. Isang mahalagang pahayag din po, mga kapatid, ang Married Couples Fellowship, installations of officers. Ito po ay gagawin sa panahon ng English service. Tinatawagan po natin ang lahat ng married couple sa lahat po ng services, mga kapatid. Nawa ay makiisa po tayo kasi magkakaroon din po ng after ng English service ng Married Couples Fellowship Reception. Ibig sabihin, lahat po ng mga couples ay inaanyayahan po namin. Ito po ay sa Garcia Hall, 12:30 hanggang 2 p.m. At ito naman pong Bible Quiz Elimination Round, gagawin po sa Perez Chapel. Sa linggo rin po ito, October 19, sa ganap na 1:00 ng hapon. At meron pa po ba tayong October 19? Wala na. Ito na po lahat yung ating mga activities. Sa October 25, ito po ay Saturday, isang mahalagang gawain din po. Ito naman po ay ang ating Philippines Annual Conference, Lay Servant Conference, dito po sa Central Church gagawin, alas 8 po hanggang alas 4 ng hapon. Mga kapatid, dito po ini-encourage namin, lalo na yung mga nag-attend sa retreat
natin. Ano ho? At ito po ay open sa lahat. Pero doon sa nag-attend sa retreat, ang atin pong team noon ay yung sabi natin, Ignite, the culture of prayer, evangelism and discipleship. Yung pangatlo po, yung leadership development. Ito po yung part na makibahagi po tayo, especially mga nag-attend sa retreat, sapagkat ito pong Lay Servant Conference, it's all about leadership development. At ito po yung magpapasimula sa umaga. Ito po yung may communion. Magsisimula po sa communion service. At ang tagapagsalita po natin ay ang ating Bishop Rubinel Estrella. At then pagkatapos hanggang hapon po yan. Okay? So, mga kapatid, ang registration po dito ay 100 pesos lang. Kayang-kaya po natin, 100 pesos. At maasa po kami na susuportahan po natin ito, itong PAC Lay Servant Conference. At ito naman pong PAC National Bible Quiz. Ito po naman ay sa ating distrito, gagawin po sa Student Center, 9 a.m. hanggang 11 a.m. Sa October 25 po yan. At sa October 26 Sunday, ito naman po yung Leyte Sunday. Ang magiging tagapagsalita po neto ay yung mga piling laiko po natin. At kasabay po niyan ay yung ating Workers Appreciation Sunday. Taon-taon po natin ginagawa ito, mga kapatid. Ito naman yung time na kami pong inyong mga manggagawa ay inyo pong i-appreciate, pagpapahalagahan. Alam naman namin, nadadama naman po namin yung pagpapahalaga ninyo. Kaya lang ito ay natatanging linggo para po sa inyong mga manggagawa. Kasabay po ng Leyte Sunday. Sa last Sunday po yan ng October 26. Okay, meron pa po ba tayong nakaligtaan? Any added balita? Announcement? Wala na po, mga kapatid. Kung wala na po, sige po, tayo ngayon ay dumako na sa ating prayer, prayer of thanksgiving. At magpasalamat po tayo sa Panginoon. At mamaya ho, sa closing prayer, doon po natin isasama mga kapatid yung mga iba pa nating mga prayer concern. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Sapagkat kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala na ipinararanas niyo po sa inyong mga anak, lalo na sila po ay dumating at darating sa kanilang mga kaarawan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang i-bless, pagpalain niyo po ang kanilang pananampalataya at ang pagtitiwala ay lalo pong sumagana, Panginoon. Salamat po sapagkat kayo po ang aming buhay. Kami po ay umaasa sa inyo, Panginoon, na bagamat may mga pagkukulang po kami, subalit ang lahat ng bagay ay ginagawa mong sapat sa lahat ng nagtitiwala sa inyo, lalo na po ang mga kapatid namin na dumating sa kanilang kaarawan. Dinadalangin din po namin ang mga mag-asawa na dumating sa kanila pong wedding anniversary. Patuloy niyo po silang buklurin ng inyong pag-ibig, ng pagkakaisa sa loob ng tahanan at ng inyong gabay, Panginoon, na maghari sa mga mag-asawang ito na nagdiriwang po at magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga biyayang tinanggap namin sa araw na ito. Panginoon, kung kami po ay nakaranas ng kagalingan buhat sa inyo, maraming salamat po sa mga biyaya na hindi namin inaasahan, subalit ito po ay pinagkaloob mo. Maraming salamat. Maging sa mga suliranin na dumadating sa amin. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa lahat ng pagkakataon kami magpasalamat. Maganda, hindi masyadong maganda, yung mga hamon ng buhay, ang lahat ng ito, Panginoon, pinagpapasalamat namin sapagkat alam namin may plano ka sa lahat ng ito na kami po ay pagpalain. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, maging ang mga kapatid namin, nakasama po namin sa live streaming. Alam mo, at kung sila man po ay nagse-celebrate ng mga okasyon sa kanilang buhay, mga pagpapala na higit pa sa inaasahan nila na tinanggap nila buhat sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Mga kapatid, kung kayo po ay merong banal na kasulatan
Samahan po ninyo ako na ito ay buksan dito po sa Ebanghelyo kay Lucas sa Kabanata 11, talatang 37 hanggang 41. Mamaya ho, babasahin ko yung bahagi ng mga talata. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon ay yung malinis sa loob at hindi lang sa labas. Ano po? Malinis sa loob at hindi lang sa labas. Tanungin ko po kayo mga kapatid, alam ko lahat kayo ay malinis sa bahay. Ano po? Pero sino ba yung naglinis ngayon ng bahay? Curious lang ako. Yung naglinis ngayon, meron po ba? Oo. Meron na? Sabi na, opo, pastor, opo. Alam ko naman, no, lalo na yung mga kababaihan, siyempre, ayaw nila yung maruming bahay. So, as much as possible, mga kapatid, nililinis po natin ang ating bahay. Pero, lalo na kapag may bisita, di po ba, may darating na bisita, nililinis po natin ng maayos. Lahat dapat in place po yan. Inaayos natin yung ating pamingganan kasi siyempre magsaserve po tayo ng pananghalian o merienda. O kaya naman ay kung may mga aso kayo, pati yung mga aso pinapaliguan nyo. Di po ba? Lahat po yan, mga kapatid. Pero alam nyo, minsan po, tayong mga tao, tayong mga mananampalataya, we tend to, ano tawag natin ito, keep clean our house or our houses or our homes. Pero hindi natin madideny na meron pa rin kalat sa loob. Ibig sabihin, hindi ho 100% na nalilinis po natin. Lalo na yung mga anak natin, di ba? Pag inutusan nating magwalis, pawardi-wardi lang yan. Di ba? Sabi nga nila, yung iba nilalagay lang sa ilalim ng carpet o ng rug. Okay? Kaya may kalat pa rin sa loob. May kasabihan nga po, mga kapatid, hindi lahat ng kumikintab ay ginto. Alam niyo po ba yung kasabihan na yon? Hindi lahat ng kumikintab ay ginto. At minsan, hindi ho lahat ng mananampalataya, kung titingnan natin sa labas, sa outward appearance, ay parang banal o holy, pero hindi ho sa kaloob-looban. And I'm not judging anyone. Yan po ang gustong ituro ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayong gabi at babasahin ko po ang bahagi nito. Ang sabi po, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya po'y inanyayahan ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Ngunit sa loob ninyo, sabi ng Panginoon, sa loob ninyo ay puno kayo ng kasakiman at kasamaan. Magbigay kayo ng limos mula sa laman ng inyong puso at magiging malinis ang lahat sa inyo. Mga kapatid, dito po malinaw ang message ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi lamang interesado sa ating ginagawa, kung hindi sa ating dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Tanungin ko po kayo, yung mga gawaing pangsambahan, what is our motive? What is your motive? Bakit ginagawa niyo yung mga gawaing pagsamba? O sa gawaing sa simbahan ng Central Church? O yung mga nakikinig po sa atin ngayon, mga kapatid, to make it personal, bakit mo ginagawa ang isang gawaing pangrelihiyon o pang-espiritual? Ano ang dahilan mo? Bakit mo ginagawa yan? Alam niyo, kung nabubuhay lang po tayo noong panahon ng ating Panginoong Hesus, siguro may impress din po tayo sa mga Pariseo. Alam niyo, ang center character po dito ay yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung mga Sadduseo. Lagi po silang present, lagi po silang nasa simbahan o nasa templo nung panahon nila. Nagsusuot po sila ng maayos. Sila po yung very religious, very prayerful, nagdadasal po sila
Sabi nga, hindi lang sa loob ng templo. Makikita mo sa bawat kanto, nandoon po sila. Sila po ay sumusunod sa batas. Pag sinabi nating batas, yan po yung 10 utos ni Moises. At doon sa 10 utos na yon, meron pang mga ordinansa na more than 600 na mga ordinances. Lahat po yun ay they tried their best to follow to the letter. Yan po ang mga Pariseyo, mga kapatid. Pero sa mata ng tao, parang sasabihin na talagang sila mga ulirang, mga modelong, mga relihiyoso. Pero ang sabi ni Jesus, nilinis ninyo ang labas ng baso, pero sa loob, puno ng kasamaan at kasakiman. Nilinis ninyo ang baso, pero sa loob, puno ng kasamaan at kasakiman. Di ba, masakit pakinggan po yun. Ganun talaga ang Panginoon Yung itim sa Panginoon. Yung puti, hindi pwedeng gray sa Panginoon. Masakit pakinggan yan, pero minsan, hindi ho ba yan ay totoo. At totoo yan sa buhay ng mga Pariseyo sapagkat nakita ng Panginoon na hindi sila nagiging totoo sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang mga ginagawang pangrelihiyoso. Ang concern po nila ay kung ano ang nakikita sa kanilang panlabas. Kaya merong isang tagpo, ni-rebuke ng Panginoon. Sabi niya, aba sa inyong mga Pariseyo, ang katulad nyo ay makikinis ng mga libingan, pero ang kaloob-looban ay nabubulok. And Jesus was addressing the hypocrisy of the Pharisees. Ano po yung hypocrisy? Ano yung hypocrite? Pag sinabing hipokrito ka naman, ibig sabihin, sinasabi mo ang isang bagay, pero hindi mo siya ginagawa. At, kaya ka hipokrito kasi gusto mo na yung bagay na yon ay ginagawa ng tao, pero hindi mo ginagawa. And that is being hypocrite. Kaya ang problema po ng Pariseyo na nakita ni Jesus, nakatuon sila sa labas pero hindi ho sa kaloob-looban. At ang sabi ni Jesus ay yung kanilang puso. Kaya ang sabi ni Jesus, simulan nyo sa loob. Sabi niya, magbigay kayo ng tulong sa ibang salin, ang sabi, magbigay kayo ng limos mula sa laman ng inyong puso. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na kabanalan ay hindi po yung ritual. Ang tunay na kabanalan ay yung iyong relasyon sa Panginoon. Parang sinasabi niya na nagtuturo kayo ng tunay na mga kabanalan pero hindi nyo naman ginagawa ang itinuturo ninyo. Kaya may isang tagpo, ang sabi ng Panginoon doon sa mga nakikinig, makinig kayo doon sa mga inaaral nila pero wag nyong gagawin yung mga ginagawa nila. Tingnan nyo gaanon po ang larawan ng mga Pariseyo na ina-address ni Jesus dito po sa Luke 11. Hindi lang gawa para kay Jesus kung hindi puso. Pwedeng araw-araw na tayo po nagsisimba, linggo-linggo, hindi po natin namimiss ang pagsamba. Pero kung hindi mo kayang magpatawad, for example, marumi pa rin ang puso mo sa tingin ng Panginoon. Pwedeng palagi kang tumutulong, pero kung ang pagtulong mo ay you are being proud, hindi pa rin malinis sa harap ng Diyos ang puso mo. Ganito mga kapatid, isipin po natin ang ating buhay na parang isang baso. Ang labas, makintab, pero paano kung sa loob ay may dumi, may mantika, at meron pong alikabok? So maaari kang humarap sa tao na mukhang maayos pero alam mo na sa sarili mo marumi pa ang loob. At tandaan po natin mga kapatid, ang tao po tumitingin sa labas pero ang Diyos tumitingin saan po? Sa puso.
Pwede tayong magpanggap. Pwede nating sabihin, I'm okay. I'm fine. Pwede tayong nakangiti sa labas at nakikita ng mga tao na tayo ay okay. Pero sa Panginoon, hindi po natin maitatago ang lahat ng yan. At alam ng Diyos at hayag ang lahat ng bagay. Kaya nga ho si David, doon po sa Psalm 51, kung babasahin niyo yun po ay prayer of confession ni David. Mamaya ho, basahin niyo pag uwi ninyo. Ikinumpisal po ni Haring David. At yung pinaka-gist noon pong prayer of confession na yon, dahil si David po ay nag-commit ng adultery kay Bathsheba at akala niya maitatago niya yon. And then, isang propeta ang nag-rebuke sa kanya. Meron pong isang talinhaga doon. Sabi, yung isa, meron na siyang isang baka o guya pa yon. Pero hindi siya nakontento. Kinuha niya pa yung guya ng may guya o ng may baka ng may baka. Ito, sabi po ni David, sabi niya, abay dapat parusahan yung lalaking yun. Sapagkat hindi niya dapat kunin yung guya nung isa, dapat meron na siya. Ang sabi po nung propeta, ikaw yun. Dahil nangalunya ka, kinuha mo yung asawa na hindi mo asawa. At dahil doon, mga kapatid, yung prayer ni David, ang sabi niya, Lord, I cannot hide my guilt from you. Panginoon, hindi ko maitatago ang aking kasalanan sa iyo. Maaaring sa aking mga sundalo, maaaring doon sa aking mga general ay maitatago ko, pero I cannot hide my guilt from you. Tandaan po natin, nakikita tayo ng tao sa labas lamang, pero ang Diyos nakikita pati ang puso natin. Kaya ang tunay na paglilinis, mga kapatid, ay hindi ho gawa ng tubig, kung hindi gawa ng Espiritu Santo na naghuhugas ng ating kalooban. Meron pong 3 paraan, gusto ko pong i-share sa inyo, para malinis natin ang loob natin. Hindi ko po alam kung ito'y tatanggapin ninyo, but this is my suggestion, mga kapatid, sa inyo. Paano natin malilinis ang kaloob-looban natin? Una, manalangin po tayo ng may katapatan. Manalangin po tayo ng may katapatan. Sa ating panalangin, hindi ho kailangang mahaba, hindi kailangang magpa-impress tayo sa Diyos. Sabihin lang po natin yung totoo. Ano po yung totoo? Panginoon, ito ako. May kahinaan ako, pero handa po akong magbago. Alam niyo po yung Pharisee at saka yung publikan, hindi po ba? Sinasabi doon, yung publikano nasa malayo, nandoon sa labas, samantarang yung Pariseo, sapagkat very proud siya, nandito po siya, ini-enumerate niya lahat yung kanyang mga accomplishment, yung mga ginagawa niya religiously. Panginoon, linggo-linggo nasa templo ko. Panginoon, nagdadalangin ako. Panginoon, nag-iika po ako. Sinabi niya lahat yon. Pero yun pong publikano nandun sa malayo. Hindi siya makalapit, hindi siya makatingin sa Panginoon. Ano ang sabi niya? Patawarin niyo po ako, Panginoon, isang makasalanan. Kaya kung tayo mananalangin, mga kapatid, tanggapin natin, may kahinaan tayo. At tanggapin natin at kailangan natin ang Espiritu ng Diyos para tayo po ay magbago sapagkat ang Espiritu Santo ang magpapabago sa atin. Pangalawa, maging totoo tayo sa kapwa. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakatotoo ka sa kapwa natin. Anong ibig sabihin nung tayo magpakatotoo sa kapwa? Ang ibig pong sabihin niyan, huwag tayong magpanggap. Huwag tayong magpanggap para magmukhang okay tayo. O kaya para ma-maintain natin yung status natin. Kung anong tingin ng mga kapatid natin. So bawal pong magpanggap. Kasi po gusto ng Diyos ang tapat pero nagsisisi kaysa dun sa banal pero mapagkunwari. Pangatlo, mamuhay na meron po tayong compassion at meron po tayong kabutihan. Kaya ang sabi ni Jesus, magbigay kayo ng limos mula sa puso. Hindi kayo magbibigay ng limos dahil surplus lang, dahil conveniente kayo magbigay. Alam niyo po yon, ang sabi ng Panginoon, mula sa puso.
Ang ibig sabihin, magbahagi tayo ng kabutihan, ng pagmamahal, hindi dahil gusto natin ng papuri, kung hindi dahil gusto nating ipakita na ang Diyos ay pag-ibig at dahil siya ay pag-ibig, makita sa atin ang pag-ibig na ito bilang kanyang mga anak. Meron pong isang kwento ng isang batang lalaki at ito pong lalaking ito ay tawagin na lamang po nating, ano pong magandang pangalan? Meron po bang may Mario dito? Mario? Wala. Wala ano? Tawagin na lamang po natin siyang si Mario. Si Mario po, active member. Lagi po siyang nasa simbahan. Laging tumutulong. Laging nakangiti. Alam niyo, sa bahay, mainitin po yung kanyang ulo, laging galit, at bihirang magdasal kasama po ang kanyang pamilya. Hanggang isang araw, siya po ay nagkasakit ng matindi. Hanggang siya po ay na-ospital, at may dumalaw po na kabataan mula po sa simbahan. Sabi po noong kabataan na yon, Kuya Mario, hinahangaan ko ang sipag mo, ang dedikasyon mo. Pero mas hinahangaan ko yung minsang nakita kitang umiiyak habang nakaluhod sa altar at nagdadasal. At doon po napaisip si Mario. Naalala niyang yun lang yung sandaling nagdasal siya ng may buong katapatan mula sa puso, hindi para magmukhang banal. At simula noon, mga kapatid, nagkaroon po ng breakthrough sa buhay ni Mario. Nagbago siya at hindi na lang po siya basta aktibo sa gawain. Naging mapagpatawad siya, naging mapagpakumbaba, at naging mas maalalahanin sa kapwa. At alam nyo, bago po siya pumanaw, sinabi niya sa pastor, Pastor, dati gusto kong magmukhang banal, pero ngayon, gusto ko na lang maging totoo sa Diyos. Mga magulang at mga kapatid, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo dito sa sineshare ko. Pero alam nyo, in general, minsan ganito tayo. Minsan ganito po tayo. Madaling magmukhang maayos, okay, sa panlabas, o gagamitin ko yung salitang banal sa panlabas. Pero ang challenge ni Jesus sa atin ngayong gabi, magpakatotoo tayo sa loob. Magpakatotoo tayo sa loob. Kaya tanungin natin ang ating sarili ngayong gabi. Ano ang mas nililinis natin? O to make it personal, ano ang mas nililinis mo? Ang labas o ang loob? Mga kapatid, ang Diyos po hindi naghahanap ng perpektong tao kung hindi yung pusong handang magbago. Hindi lamang po yung kamay na naguhugas, kung hindi yung puso na nagpapakumbaba. Mga kapatid, kung gusto po nating maging tunay sa harap ng Panginoong Diyos, at dito ko po tatapusin, ulitin ko, hindi ho sapat ang ritual. Hindi ho sapat ang ritual. Ang kailangan, relasyon sa ating Panginoong Diyos. At pag sinabi nating relasyon, ito po yung relasyon na talagang siniseryoso po natin. Ito po yung relasyon na ang Diyos ang nasusunod at hindi po tayo ang nasusunod. Hindi po sapat yung image natin, yung imahe natin, ang kailangan po puso. Sapagkat ang lahat ay hayag sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tunay na malinis ay hindi lang po yung panlabas, kung hindi yung pusong pinatawad, yung pusong binago, at yun pong pusong totoo sa Diyos. Kaya sa gabing ito, sana po linisin natin hindi lang ang ating mga kamay, kung hindi lalong higit ang ating puso. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Sige po mga kapatid, at bilang tugon sa mensahe na ating nadinig, ibigay po natin ang ating mga handog.
Sige po, awitin po natin ang doxology, mga kapatid. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us pray. Lord, we thank you for all the blessings you have given us. We offer these gifts, which are a portion of what you have provided, back to you as an act of worship. Use these offerings to advance your kingdom and to bring hope to others. Amen. Witin po natin ang ating closing hymn. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord. With the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay naninindigan sa iyong mga pangako na ito po ay matutupad sang-ayon sa inyong kalooban, at ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay lumalapit sa inyo ngayon sa diwa ng pagtitiwala na sa amin pong mga malasakit na kayo pong nakakaalam buhat sa aming puso. Nalalaman namin, Panginoon, na ito po'y pagkakaloob ninyo sang-ayon sa inyong kalooban.
Ngayong gabi, O Diyos, dalangin po namin si Tatay Lito Sepre. Muli niyo po siyang bigyan ng kalakasan, pagalingin sa kanya pong karamdaman. Dalangin din po namin, Panginoon, si Sarah at ang kanyang pamilya, lalo na po ang kanyang bunso, Panginoon. Kahabagan niyo po, O Diyos, ang lahat ng may karamdaman. Lalo ngayon, dumadaan na naman po kami, Panginoon, sa mga pagsubok sa kalusugan namin. Lagana po ngayon, Panginoon, ang influenza. Hindi po namin alam kung saan ito nagmula. Panginoon, alam namin na naghahari ngayon ang pangamba. Sama na po dyan ang pangamba sa paglindol, Panginoon. At meron pong paparating na bagyo, Panginoon, this coming weekend, may low pressure area. Subalit alam namin na kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Opo, Panginoon, kami dinadapuan ng takot, ng pangamba. Dinadapuan kami minsan ng pag-aalinlangan. Panginoon, patawarin niyo po kami. At ibalik niyo po sa amin ang pagtitiwala sa iyong anak na aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat kanino pa ho kami tatawag, lalapit at aasa kung hindi sa inyo na siyang lumikha ng lahat ng bagay kasama na rito ang aming buhay. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po kami. Salamat po sa aming mga panauhin ngayon, kay kapatid na Samantha at kay kapatid na J. Lord. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo rin po ang mga kasama namin sa live streaming. Kilala niyo po silang lahat, Panginoon, katulad po ng napag-aralan namin. Ang lahat ng bagay ay hayag, wala po kaming maitatago sa inyo. Kaya naman, Panginoon, pakalinisin niyo po kami. At muli po naming itinatalaga sa inyo ang aming buhay sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, mga kapatid, tanggapin ninyo ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng banal na Espiritu, ang siyang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen, amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all. See you on Sunday. Ano po? Magandang gabi po.